Hindi iyon mga aksidenteng salita, malinaw, matatag at praktisado ang pagbigkas. Parang patakaran ng kumpanya, sinabi ng malakas na umalingaw-ngaw sa buong silid. Si Marcelo Fernandez, manager ng Horizon Grand Hotel sa downtown Seattle, ay nakatayo sa likod ng reception desk, nakatawid ang mga braso, may mukha na puno ng pangmamaliit. Hindi siya bumubulong. Hindi niya pinababa ang kanyang boses. Gusto niyang marinig siya ng lahat sa lobby. Nagkatinginan sila ng babae sa harap niya, isang babae na simple lang ang damit at gumawa ng desisyon. Hindi siya bagay dito. Hindi alam ni Marcelo na sa loob ng 9 na minuto, ang babaeng kanyang sinubukang kahiyaan ay siya ring magtatanggal sa kanya sa trabaho. At hindi lang siya, lahat ng tao sa kanyang team rin. Dito mismo, sa lobby ng hotel kung saan nangyari ang eksenang ito. Pero bago tayo magpatuloy, sabihin mo muna sa akin kung saan ka nanonood, ibahagi ang iyong lungsod sa mga komento. At kung nagpahinto ito sa iyo tulad ng nangyari sa lahat sa paligid niya, pindutin ang like button at mag-subscribe para sa iba pang kwento. Ngayon, balikan natin kung saan nagsimula ang lahat. Pumasok si Monica Santos sa Horizon Grand sa pamamagitan ng malalaking glass doors. Nag-iisa lang ang lakad. Walang assistant, walang mamahaling bag, walang mararangyang brand. Naka-fitted na itim na t-shirt, madilim na jeans at isang mata na kalmado, parang sanay na sa ganitong klaseng trato. Nilakad niya ang marble floor nang may tahimik na kumpiyansa. Halos walang tunog ang kanyang sneakers pero napalingon ang mga tao sa kanya. Lumapit siya sa front desk. Nandoon si Marcelo, 48, nakatayo sa likod nito. Katabi niya ay 2 staff. Si Carmela Reyes, 30, may ngiti na kontrolado. At si Armando Santa Cruz, 27, nakatawid ang braso at may matalim na tingin. Wala sa kanila ang bumati sa kanya, wala sa kanila ang ngumiti. Tinitingnan lang siya nila, parang may problemang pumasok. May reservation ako, mahinahong sabi ni Monica. Penthouse suite, pangalan ko ay Santos. Kinurot ni Marcelo ang kanyang mga mata, parang hindi siya makapaniwala sa narinig. Isa yun sa pinakamahal naming kwarto. Sigurado ka bang dito mo gustong mag-book? Hindi sumagot si Monica sa panunuya. Ibinigay lang niya ang kanyang ID at itim na credit card sa desk. Kinuha ni Marcelo ang mga ito gamit ang 2 daliri, hawak ang card parang kontaminado. Kakaiba, bulong niya, parang mali ito. Pindot si Carmela ng isang button sa ilalim ng desk. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa intercom. Security, may posibleng taong sumusubok mag-access ng premium suite gamit ang maling impormasyon. Pwedeng pandaraya. Hindi nagbago ang mukha ni Monica. Matatag ang kanyang boses. Hindi ako dito para gumawa ng gulo. Mag-check-in lang ako. Umaksi si Armando. Oh, madalas ganito. Mga magagarang card-peking pangalan, umaasang palalampasin namin ang mga tseke. Sa kabilang bahagi ng lobby, si Belen Aquino, isang travel vlogger mula sa San Francisco, ay nakahanda na ang phone niya. I-record ko ito. Bulong niya sa kaibigan niyang si Ricardo Colombo bago taasan ng boses. Pupunta ito online. Kailangan makita ng mga tao ang nangyayari. Pinindot ni Ricardo ang live stream button. Nasa Horizon Grand kami sa Seattle, sabi niya sa camera. At nasasaksihan namin ang isang mali ngayon. Hindi kalayuan si Lord Santiago, isang junior concierge, ay tumingala mula sa kanyang pwesto. Nagkatinginan sila ni Monica. May napalitan silang damdamin, isang tingin ng pag-unawa o pag-aalala. Lumapit siya pero pinigilan siya ni Marcelo sa isang matalim na tingin. Hindi siya bagay dito, galit niyang sabi. Kinuha ni Monica ang kanyang phone at tinapang screen, 3 kalye ang layo sa loob ng isang modernong opisina. Agad na sumagot ang kanyang executive assistant na si Nia Thompson. Nangyayari na, mahinang sabi ni Monica. Handa na ako, sagot ni Nia nang walang pag-aalinlangan. Samantala, hawak pa rin ni Marcelo ang card ni Monica. Iniikot ito na parang may lalabas na ebidensya. Naranasan na namin ang scam na ito, mas malakas niyang sabi.
Pumasok sila, sinabing may booking, ipinakita ang mamahaling card, tapos nawawala kapag kinumpirma ng bangko na pekeng ito. Pero hindi ngayon. Iniabot niya ang card kay Armando. Ilalak mo ito. Halos excited si Armando, lumakad papunta sa cabinet sa likod ng desk. Binuksan ang drawer, inilabas ang metal safe at tinitiyak na nakita ng lahat, nilagay ang card sa loob at sinara ng malakas. Tapos ka na dito, smug na sabi niya. Nagtataka si Belen, patuloy pa rin ang pagkuha niya ng video. Kinuha nila ang card niya. Lumapit si Ricardo. Nagnanakaw yan, hindi ganyan ang patakaran. Hindi nagpakita ng reaksyon si Monica na natiling kalmado ang kanyang boses. Magpapakahiya kayo sa huli. Nang 24 siya, pumasok si Monica sa isang maliit na hotel sa Atlanta pagkatapos ng isang red-eye flight. Nakasuot siya ng sweatpants, pagod sa mga meeting at may valid na booking. Tiningnan siya ng lalaking nasa front desk at sinabi, "Hindi ka bagay dito." Sinabi niyang down ang kanilang sistema at bumalik kapag naroon na ang manager. Gabi yon natulog siya sa sasakyan. Kinabukasan, sinimulan niya ang business plan na luluwal sa isa sa pinakamalalaking hospitality empire sa bansa. At ngayon, nakatayo sa lobby ng hotel na pag-aari niya sa ilalim ng brand na ginawa niya. Isang lalaking may parehong pagmamataas ang muling sinubukang tanggalin siya. Lumapit si Marcelo. Kinansela ang reservation mo. Hindi namin pinapayagan ang panlilinlang dito. Hinahadlangan mo ang mga totoong bisita. Hindi kumindat si Monica. Yung mga nagre-record nito ba ang tinutukoy mo? Tumango siya patungo kay Belen at Ricardo na patuloy pa rin sa pagkuha ng video. Nagbago ang atmosfera sa lobby ng hotel. Tumigil ang mga usapan. Namatay ang mga tao sa pagkakatitig. Bukas na silang nakatingin, nagbubulungan-bulungan, halatang nababahala sa kanilang nasasaksihan. Napikit ng mahigpit si Lourdes habang nanonood, halatang nagdadalawang isip. Lumapit si Carmela, "Kailangan mong umalis. Ngayon din." Tiningnan siya ni Monica ng kalmado at matatag. "Sigurado ka ba dyan?" Puno ng maling kumpiyansa ang boses ni Carmela. "Oo naman. Kung hindi ka aalis, tatawagan namin ang pulis." Ngumisi si Marcelo malapit. "Sige nga, gawin nating dramatic. Tingnan natin kung paano yan lalabas sa'yo." Hindi nag-react si Monica. Sabi niya lang, "Yan ang huling beses na ganun mo akong kausapin." Dito na kumilos si Lourdes. Lumakad siya ng matatag at sinabi, "Tama siya. Nakita ko ang pangalan niya sa system namin kaninang umaga. Kumpirmado ang reservation niya." Biglang lumingon si Marcelo kay Lourdes. May naglalagablab na galit. "Magsalita ka pa ng isa pang salita, aalis ka rin." Kinuha muli ni Monica ang kanyang telepono, mas malakas ang boses. "Nia, ilag mo ito. I-record ang oras at mga video reference." Matiwasay at tumpak ang boses ni Nia sa speaker. Nalog ang timestamps, active ang system. Si Ricardo na patuloy na nagfi-film malapit sa desk, itinuro ang safe sa likod ni Marcelo. Sa salamin nito, kitang-kita ang card. Nakasulat dito, Santos VIP, legit ito, legit siya. Napailing si Marcelo. "Kahit sino pwedeng pekein yan mga taong tulad niya." Pinutol siya ni Monica. "Ituloy mo yan, sige nga." Ngunit hindi na niya itinuloy. Nauupos ang mga salita sa kanyang lalamunan nang mapansin niya ang dumaraming nanonood. Lahat ng tingin ay nakatuon na sa kanya. Lumakad si Monica ng kalmado pero matatag. Ang bawat salita ay tila tahimik na suntok. "Nagkamali ka ng pinakamalaking hakbang sa buong karera mo." Ngumisi si Marcelo, pilit tinatago ang kaba. "Sa tingin mo ba talaga?" "Hindi lang tingin, alam ko." Matatag niyang sagot. Humigpit ang tensyon sa paligid. Wala kahit sino, hindi si Marcelo, hindi si Carmela, hindi si Armando, ang may ideya kung sino talaga siya. Pero malapit na nilang malaman. Itinaas ni Armando Santa Cruz ang isang maliit na pilak na susi na para bang nanalo siya.
Pag-aari na ng kumpanya ang card na ito, dramang pahayag niya, ibabalik namin kapag nakumpirma ng bangko na hindi ito pandaraya. Ngumiti siya ng may pride. Sa likod niya, sumara ang pinto ng safe na may mekanikal na tunog. Pero hindi niya alam kung ano ang kanyang nailabas. Nakatayo si Monica nang hindi gumagalaw. Hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa anumang argumento. Hindi siya kumindat. Lumapit si Marcelo nang may kaba sa mga mata dahil sa lumalaking tao. Sinasayang mo lang ang oras ng lahat, sabi niya. Lumabas ka na o kami na ang tatawag sa iyo. Naramdaman ni Carmela na may lakas ang dami ng tao. Lumabas siya mula sa likod ng desk. Inayos ang kanyang blazer ng may autoridad at hinawakan ang braso ni Monica. Ito ang huling babala mo, panahon na para umalis ka. Nang hinawakan ni Carmela si Monica, parang bumiyak ang hangin. Napahanga ang mga bisita. Nahuli ni Belen sa kanyang phone ang sandaling iyon ng malinaw. Hawak niya siya. Sigaw ni Belen, agad ina-upload ang footage sa Reddit na may caption, nangyayari ito live sa Horizon Grand. Mabilis tumaas ang mga nanonood sa live stream ni Ricardo ng higit sa 100, puno ng nagugulat na reaksyon ng chat. Mabilis na kumilos si Lourdes Santiago, matindi ang boses pero matatag. Hindi mo pwedeng hawakan ng isang guest, sabi niya kay Carmela. Totoo ang booking niya. Tumalikod si Carmela, matalim ang mga mata. Lumayo ka dito kung ayaw mong mawala ng trabaho. Pero nanindigan si Lourdes. Lumapit siya kay Monica ng parabang tahimik na suporta. Tumingin siya kay Marcelo. Hindi ako magsisinungaling para sa iyo. Nabiyak ang mask ni Marcelo. Bumaba ang kanyang boses na parang banta. Nangangaliwa siya. Ganun ang mga taong tulad niya laging sinusubukang dayain ng sistema. Lalo pang naging malamig at matalim ang tono niya. Pero malinaw na narinig iyon ng ilang bisita. Isang babae na may kulay abong buhok ang nagtataas ng kanyang telepono at sabi ng walang partikular na tinutukoy, hindi ka pani-paniwala. Isang lalaki na nakasuot ng navy blue na suit ay yumuko papalapit sa kamera ni Ricardo at tanong, nare-record mo lahat to? Tumango si Ricardo, bawat segundo. Sa gitna ng unos, nanatiling matatag si Monica, parang bato. Muling inilapit niya ang telepono sa tenga. Niya, mahinang utos niya, simulan mo na ang escalation, simulan ang internal audit. Gusto kong maitala at madokumento ang bawat salita mula ngayon. Sa kabilang linya malinaw at propesyonal ang boses ni Nia. Naunawaan, sinimula ng audit, time-stamped at na-save. Gusto mo bang isama si Teresa? Tanong ni Nia. Bigyan mo ako ng 60 segundo pa, sagot ni Monica. Kasabay ng pagyuko ni Armando sa desk at pagsigaw niya sa buong kwarto. Peki ka, sigaw niya. Babae, akala mo ba dadalhin ka dito ng isang mamahaling card? Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sumabog ang usapan sa lobby, hindi na maitago ang pagbabago. May nangyari na hindi na maibabalik. Lumabas ng buo si Lourdes mula sa likod ng concierge stand at tumayo sa tabi ni Monica, magkatabi na parang magka-shoulder to shoulder. Matatag at matibay ang kanyang tinig. 3 taon na akong nagtatrabaho dito, sabi niya, at paulit-ulit ko nang nakita ang ganitong pagtrato. Tuwing may pumasok na guest na katulad niya, nag-iisa, kumpiyansa, nakasuot ng simple, tinuturing niyo silang banta. Kinikitil ni Marcelo ang kanyang mga mata. At tuwing may nanghahasik ng katotohanan, patuloy ni Lourdes, sinisisi niyo na ito ay patakaran ng hotel. Pero hindi, kayo yan. Biglang sumagi sa isip ni Monica ang isang alaala. Siya ay 16 na taong gulang, maayos ang suot para sa simbahan, nakapila sa lobby ng isang hotel sa Charlotte. Late ang kanyang mga magulang, nilapitan siya ng isang staff at sinabi na ang lobby ay para lang sa mga nagbabayad.
Sinubukan niyang ipaliwanag pero hindi pinansin ng babae. Pinagsamantalahan siya, palabas na parang hindi siya nararapat doon. Ang sandaling iyon ay nanatili sa kanyang isipan sa loob ng maraming taon. Hindi siya nabuwag nito. Sa halip, pinatibay niya ito. Pinag-alab ang lahat ng magiging siya balang araw. Hindi nagpatalo si Marcelo at nilingon si Lourdes. Sapat na, umalis na siya ngayon o aalisin kayo ng security pareho. Tahimik si Carmela hanggang mapansin niyang muling nagfi-film si Belen. Mabilis siyang nagsalita. Hindi niya naipakita ang tamang ID. Paglabag yan, magfa-file ako ng report. Ngunit nagbago na ang takbo ng usapan. Hindi na nasa likod ng front desk ang kapangyarihan. Niliko ni Ricardo ang camera ng kanyang phone para sa sarili niya. Para malinaw, sabi niya sa live stream, nagbigay ng pangalan, credit card at ID ang isang hotel guest. Ngayon, nanganganib at hinahawakan siya ng mga staff. Hindi ito masamang serbisyo, panliligalig ito. Bahagyang nilingon ni Monica si Armando, kalmado ang boses. Ibalik mo ang card ko. Lumapit si Armando, may aruganting ngiti. O ano? Hindi kumindat si Monica. O permanenteng mablock ka sa Horizon System. Walang trabaho, walang reference, walang pangalawang pagkakataon. Napailing si Carmela. Hindi ka nagsasalita para sa Horizon. Ngunit hindi nagdalawang isip si Lourdes. Oo siya. Nagiba ang tono ni Marcelo, parang latigo ang pumutok. Sobra na ang linya mo. Lourdes, hindi mo alam kung sino siya. Pumasok si Belen mula sa gilid. Alam niya, alam namin lahat. Inikot niya ang kamera pabalik kay Monica. Tingnan mo siya. Tingnan mo kung gaano siya kalmado. Hindi yan nagpipilit patunayan ng sarili. Pinapakita niya kayo. Hindi taasan ni Monica ang boses. Armando, sabi niya, ito na ang huling babala mo. Sa unang pagkakataon, mukhang nagdadalawang isip si Armando. Sinubukan ni Marcelo kontrolin ulit ang sitwasyon. Hindi ito personal, protocol ito. Pero huli na, nagkakuha na ng pansin ang mga video ni Belen at Ricardo. Palibot sa kwarto, nagpapalitan ng tingin ang mga bisita, hindi makapaniwala at naiinis. Matagal na akong nanatili dito, bulong ng isang lalaki, hindi na muli. Isang batang babae na may maliit na maleta ang yumuko, papalapit kay Lourdes. Siya ba ang iniisip ko? Tahimik si Lourdes, pero ang tingin niya ay nagsabi ng lahat. Dumating ang sandaling tuluyang nagbago ang mood sa kwarto. Lumakad si Lourdes nang walang alinlangan. Mas malakas ang boses niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na hindi pinansin ni Marcelo ang mga reklamo. Nababalaan na siya. Nagsumit ako ng 3 report noong nakaraang buwan. 2 ay galing sa mga nag-iisang babae. Lahat ay tinanggal. Palid ang mukha ni Marcelo, kasinungalingan yan. Tinutukan ni Ricardo ang kamera kay Marcelo. Sigurado ka ba dyan? Dahan-dahang nilibot ni Monica ang kwarto. 2 dosenang phone ang nakapoint sa kanya ngayon. 2 dosenang saksi ang nakatingin. Sabi niya ng malakas para marinig ng lahat. Tapos na ang panahon mo na pamahalaan ang lugar na ito nang walang kaparusahan. Sa desperasyon, ginawa ni Marcelo ang huling pagtatangka. Sige, sigaw niya, kung hindi ka aalis, ako na ang tatawag ng pulis. Ngumiti si Monica. Sige nga. Natunganga si Marcelo. Sa unang pagkakataon, nakita niya sa mukha ni Monica ang isang bagay na nagpahina sa kanya. Hindi takot, hindi paghihimagsik, kapangyarihan, tahimik, matatag at ganap na wala sa kontrol niya. Nagsimulang kumilos ang mga bisita, ang ilan ay lumapit, hindi marahas, sapat lang upang tahimik na tumayo ng pisikal sa pagitan ni Monica at ng front desk. Isang babae ang nagtulak ng maleta sa harap ni Carmela, pinigilan siya. Isang lalaki ang nag-unplug ng charger ng telepono mula sa outlet at tumayo sa tabi ni Lourdes, matangkad. Niliko ni Ricardo ang kamera papunta sa tao. Sila na ang nagpoprotekta sa kanya, sabi niya sa stream.
Sa gitna ng lahat, gumawa si Monica ng isang matatag na hakbang pasulong at pagkatapos nagsalita siya. Ako ang may-ari ng lobby na ito. Hindi siya sumigaw, hindi niya kailangang gawin yon. Nawala ang ngiti ni Armando. Tumingin si Carmela sa sahig, napakangit ng tingin ni Marcelo. At ganun na lang, nagbago ang lahat. Ang silid na dati ay laban sa kanya, ngayon kasama na niya. Ngayon, tanungin kita, kung may magsubok na paalisin ka sa hotel na pag-aari mo, paano ka tutugon? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. Ilabas siya, ngayon din. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Marcelo sa marmol na lobby na parang hampas ng martilyo sa korte, matalim at desperado, isang pagsubok na muling kunin ang kontrol na nawala na. Ngunit hindi na tahimik ang lobby, nasa ere na ang mga telepono, hindi na nagbubulungan ang mga bisita, hayagang nagpapakita ng reaksyon. Ang tahimik nilang pagkadismaya ay naging mga tinig ng pagtutol. Ngunit si Marcelo na namumula ang mukha at nanginginig ang mga kamay dahil sa maling autoridad ay nagpapatuloy. Nagsisilip siya, nagsisinungaling siya, sigaw niya habang lumingon sa intercom. Pinisil niya ng malakas ang call button gamit ang kanyang palad. Sumagot ang boses ni Armando sa speaker ng lobby. Atensyon sa mga staff, isang hindi autorisadong tao ang nasa lobby. Huwag makipag-ugnayan. Inuulit, huwag makipag-ugnayan. Posibleng kaso ng panlilinlang. At biglang naging tahimik. Isang katahimikan na mas mabigat pa kaysa sa paratang mismo. Hindi nag-react si Monica. Ngunit ang mga tao sa paligid niya ay nag-react. Mula sa kabilang dulo ng kwarto, sumigaw si Belen Aquino na nanginginig ang boses. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Hindi siya manloloko. Lahat ng nangyayari ay nire-record namin. Lumampas na sa 2,000 ang mga nanonood sa live stream ni Ricardo. Bumuhos ang mga komento na parang bagyo. Nagnakaw sila. Hindi ka pani-paniwala. Nangyayari ito sa isang 5-3 bituin na hotel? Dahan-dahang umatras mula sa check-in desk ang isang babae kasama ang kanyang dalaga. Bulong ng ina, pagsisisihan nila to. Habang sinusubukan pa ring kontrolin ang sitwasyon, hinawakan ni Carmela ang braso ni Monica at hinila papunta sa exit. Matigas at agresibo ang kanyang boses. Umalis ka na, nilalait mo ang sarili mo. Ngunit sumalubong si Lourdes Santiago, pinakamaliit sa tangkad, ngunit ngayon ay pinakamalakas na presensya sa silid. Tumayo siya sa tabi ni Monica. Huwag mo na siyang hawakan. Ang sabi ni Lourdes, malinaw at matapang ang tinig. Natunga nga si Carmela, lumaki ang mga mata. Mawawala ang trabaho mo, pagbulong niya. Sige, tanggalin mo ako, sagot ni Lourdes ng matalim. Ngunit hindi mo nahahawakan siya. Dahan-dahang lumapit si Marcelo na nawawala na ng kontrol. Alam mo ba kung sino siya? Sigaw niya kay Lourdes. Peke siya, tignan mo nga siya. Iwinagayway niya ang kamay, papunta kay Monica, minamaliit ang simple nitong damit, t-shirt, maong at sneakers, parang ebidensya ng isang bagay. Hindi ganito ang hitsura ng mga tao sa penthouse. Mahina pero matalim ang sagot ni Monica. Palagi mong ginagamit ang salitang peking na parang pag-uulit nito ay mawawala ang ginawa mo. Lumapit siya, palapit sa kanya si Marcelo, sa bawat pantig. Unti-unting bumibiyak ang kwento na ginawa niya. Nang 29 na taong gulang si Monica, lumipad siya papuntang Los Angeles para sa isang malaking conference. Profesional ang suot, navy pantsuit, malinis na linya, walang palamuti. Sa check-in, tiningnan siya ng desk agent sa kanyang ID, sa kanyang card at sa kanyang mukha. Hindi pwede ito ikaw, sabi nito. Humiling sila ng 2 dagdag pang ID. Ibinigay niya. Pinatagal pa rin siyang maghintay ng 2 oras, pinatutunayan ang mga bagay na napatunayan na niya. Samantala, nanood siya ng 3 puting lalaki na agad binigyan ng susi, walang tanong. Noong gabing yon, ginawa niya ang pundasyon ng kanyang kumpanya.
Zero tolerance sa racial profiling sa hospitality. At ngayon, ang apoy mula sa sandaling iyon ay nananatili sa kanyang buto. Pinapalakas ang kanyang katahimikan, determinasyon at autoridad. Tumawag ng security, sigaw ni Marcelo. Isugod sila ngayon din. Nangangatog si Armando sa hallway. Nawalan na ng kumpiyansa. Sa harap niya ay hindi guest na humihingi ng pansin. Isa itong taong mas nakakaalam kaysa sa kanya. Isang taong nanonood. Isang taong pinapanood. Lumapit ang mga telepono. Nahuli ni Belen ang bawat tingin, bawat pag-alog ng kaba. Niliko ni Ricardo ang kamera sa isang bisita. "Sir, ano ang nakikita mo dito?" Hindi nag-atubili ang lalaki. "Nakikita ko isang babae na pinapaalis sa hotel na malinaw na kanya." Lumingon si Marcelo sa kanila. "Paninirang puri yan. Wala pa siyang napatunayan." Itinaas ni Monica ang kanyang telepono at kinausap ang mga tao. "May gusto bang patunayan ko?" Agad na nagsalita si Ricardo. "Oo, ipakita mo." Ngunit hindi nagpakita si Monica ng badge. Hindi naglabas ng kontrata. Tumungo siya kay Lourdes at tinanong, "Nakikita mo ba ang pangalan ko sa system?" Tiningnan ni Lourdes at tumango. "Oo, A. Santos, penthouse suite, nag-check-in ng remote." "At nakalagay ba ang status ko?" tanong ni Monica. Muling kinumpirma ni Lourdes. "Oo, may markang executive override. Owner level access." Muling nanahimik ang lobby, ngayon hindi dahil sa tensyon, kundi sa pagkakaunawa. Nawalan ng direksyon si Marcelo. Nag-ikot ang mga mata. Pwedeng peke yan, pwedeng na-hack niya ang system. Lumapit si Belen, matalim ang boses. "Talaga? Akala mo may humak ng system mo, nag-impersonate ng may-ari at nagdala pa ng 2,200 livestream viewers?" Biglang namutla si Carmela at tiningnan ang sahig. Dahan-dahang lumapit si Armando. "Inilak ko ang card niya ayon sa utos mo. Greg, paano kung mali tayo?" Tumungo siya ni Monica ng matatag. "Hindi ka pinilit, pinili mong kunin ang pag-aari ko at ngayon babayaran mo yan." Bubuksan ni Armando ang bibig para sumagot, ngunit wala siyang nasabing salita. Nagsimulang kumilos ang mga tao, isang babae na may kulay pilak na buhok at nakasuot ng floral scarf ang lumapit at tumayo bilang proteksyon sa pagitan ni Monica at Carmela. "Hindi niyo na siya hahawakan muli," sabi niya ng kalmado. Sumunod ang isang lalaki saka isang babae na may baby stroller. Sa ilang sandali, nabuo ang isang protektadong bilog ng mga tao sa paligid ni Monica. Mga estranghero, tahimik na pader. Wala sa kanila ang nakakaalam ng buong kwento niya. Hindi pa, ngunit alam nila ang sapat. Nakatayo si Marcelo sa likod ng front desk, kitang-kitang humina. Ang kapangyarihang dati niyang hawak ay lumiliit na. Tumingin si Monica sa paligid ng lobby, hindi sa arkitektura kundi sa mga tao. Hindi na niya kailangan pang sabihin na buo na nila ang isang proteksyon na bilog sa kanyang paligid. Ganito ang nangyayari, malumanay niyang sabi, kapag napagpasyahan ng mga tao na hindi sapat ang katahimikan. Niliko ni Ricardo ang kanyang telepono patungo sa lumalaking grupo. Sinuportahan siya ng mga tao, sabi niya sa kamera, at hindi sila sumusuko. Muling nagiba ang tinig ni Marcelo, umaabot sa sukdulan ng desperasyon. "Nalilin lang kayo, pinaglalaruan niya kayo." Ngunit si Armando, hawak pa rin ang mikropono ng intercom, ay bahagyang napabulong. "Akin niya ang lugar, di ba?" Lumutang ang pangungusap sa hangin, umalingaw-ngaw sa mga speaker ng lobby, umaabot sa bawat sulok ng silid. Niliko ni Belen ang telepono patungo sa mukha ni Monica. "Totoo ba iyon?" tanong niya, hingal. Lumakad si Lourdes ng pasulong. "Oo, totoo yon." Sumabog ang mga huni sa gitna ng tao. Isang lalaki malapit sa lounge ang yumuko. "Sandali, hotel niya ba ito?" Lumiko si Carmela kay Marcelo, halatang natataranta. "Sinabi mo sa amin na nagsisinungaling siya." Walang sinabi si Marcelo. Hindi niya kaya.
Muling nagsalita si Ricardo sa kanyang livestream. Ito na ang punto ng pagbabago, dito mismo. Lumakad si Monica ng pasulong lampas kay Lourdes, lampas sa mga bisita hanggang sa harap ng front desk. Tumayo siya ng tuwiran sa harap ni Marcelo na ngayoy tila natigil. "Gusto mo akong paalisin?" sabi niya ng matatag ang boses. "Inakusahan mo ako, tinawag mo akong magnanakaw. Sinubukan mong lipulin ako dito mismo sa labi ko." Binuksan ni Marcelo ang bibig ngunit walang tunog na lumabas. Biglang umalingaw-ngaw mula sa telepono ni Monica ang boses ni Nia, malinaw at kontrolado. "Monica, handa na si Teresa. Iko-connecta ko na ba siya?" Hindi inalis ni Monica ang tingin kay Marcelo. "Oo, ikonekta mo siya." Isang tap lang, narinig sa speaker ang boses ni Teresa Diaz. "Monica, naka-standby na ang lahat ng sistema, handa na para sa pinal na autorisasyon." Huminga si Monica ng kalmado. "Simula ngayon, tanggalin si Marcelo Fernandez, Carmela Reyes at Armando Santa Cruz. Alisin sila sa Horizon System, i-freeze ang kanilang access credentials, i-log ang insidente ngayon para sa legal na pagsusuri." Sumunod ang isang saglit na katahimikan. "Kumpirmado," sagot ni Teresa, "isinasagawa na." At nangyari na iyon, nag-ilaw ng pula ang badge ni Marcelo, denied, sunod ang kay Carmela, sunod kay Armando, naka-lockout, walang gulo, walang sigawan, mabilis at malinis ang pananagutan, pinanood ng bawat bisitang naroon, at sa sandaling iyon, naging malinaw sa lahat. Hindi lang ipinalaganap ni Monica ang sarili niya, binuwag niya ang isang istruktura ng kapangyarihan sa loob ng 9 na minuto lang. "Ano ang gagawin mo kung makita mong nangyayari ito sa harap mo? Ikwento mo sa mga komento." Tumingin si Marcelo sa kanyang badge na kumikislap ng pula para bang niloko siya nito. Namutla ang mukha ni Armando nang mabigo ang access niya. Humawak si Carmela sa desk, nanginginig ang mga kuko, parang ang pagkapit ay makapagliligtas sa trabaho niya. Ngunit tapos na iyon, ang parehong lobby na dating sentro ng kanilang kapangyarihan ay ngayon ay buhay na buhay sa isang bagong bagay, katarungan. Nakatayo si Lourdes Santiago sa tabi ni Monica, hindi na isang mahiyain na concierge. Tinanggal na sila, anya. Hindi na nila kinakatawan ang Horizon. Sumabog si Marcelo, "Illegal to. Hindi nyo basta-basta pwedeng gawin. Hindi ganito ang sistema ng mga hotel." Lumiko siya kay Carmela, "Tawagan ang corporate ngayon." Ngunit tinitignan na ni Carmela ang kanyang telepono, nanginginig ang mga kamay. Naka-lockout ako," bulong niya. "Nawala ang access ko." Lumapit si Armando sa safe, siguro ay iniisip na makuha ang card ni Monica. Ngunit itinataas ni Lourdes ang kamay. "Huwag kang lalapit pa. Hindi ka na autorisadong hawakan ang pag-aari ng guest. Lumayo ka." Nagdalawang isip si Armando ngunit umatras at sa tingin mo'y hindi na maaaring lumala pa ang sitwasyon nila. Nagkamali si Marcelo sa kanyang huling hakbang. "Akala mo ba sa palabas na ito ay magiging leader ka?" Reason niya kay Monica. "Nilait mo kami. Harapin mo ang legal na kahihinatnan." Ngunit nang sabihin niya iyon, naputol ang boses niya. Nawala na siya ng kontrol at alam niya iyon. Nanatiling kalmado si Monica. "Akala mo ba ang pamumuno ay tungkol sa pagpapanggap na ayos ang lahat? Sa pagtatago ng mga pagkukulang sa likod ng patakaran?" Itinuro niya ang mga tao sa paligid niya. "Ang tunay na pamumuno ay kapag ang mga taong matagal nang hindi pinapansin ay nagsalita na at kailangang makinig ka." Nang tama ang hudyat, isang babae sa grupo ang nagtataas ng boses. "Hindi niyo pinansin ang reklamo ko nung nakaraang tagsibol," sabi niya. "Nag-email ako tungkol sa maling pagtrato sa check-in. Tinanggihan niyo ako." Sumunod ang isa pang tinig. "Sinalihan ako ng doble sa isang stay. Walang tumulong hanggat hindi ko inamin na haharap ako sa legal na hakbang." Bumukas na ang pintuan ng mga reklamo. Ang nagsimula bilang isang diskriminasyon ay ngayon ay naglantad ng mas malalim.
isang pattern, at inilabas ni Monica ang lahat sa liwanag. Mula sa likod ng mga lounge chairs, sumigaw ang isang lalaki. Humiling ako ng ADA accessible na kwarto. Sinabi nila, wala daw, pero sandali lang may ibinigay sa iba. At doon bumagsak ang dam. Isa-isa nagsimulang magsalita ang mga bisita. Bawat tinig ay nagdagdag sa koro ng mga hinaing na matagal nang tinatago. Nakalimutang reklamo, tinanggihan na mga insidente, mga pattern na ngayon ay kanilang nakikilala. Muling lumakad si Lourdes pasulong, pinalakas ng lakas ng damdaming nasa likod niya. Naitala ko ang 3 magkahiwalay na reklamo sa loob lamang ng 2 buwan. Lahat tungkol sa diskriminasyon sa harap ng desk. Sabi niya, lahat ay itinapon. Si Marcelo mismo ang pumirma sa bawat pagtanggi. Umatras si Carmela hanggang ang balikat niya ay tumama sa pader, malaki ang mga mata, sinusuri ang dagat ng mga bisita at mga dating kasamahan na ngayoy naging mga estranghero. Greg, bulong niya, lumalaban na sila laban sa atin. Mahina, basag ang sagot ni Marcelo. Naiinis lang sila, lilipas din ito. Ngunit hindi ito lumipas, lalo pang lumala. Niliko ni Ricardo ang kanyang telepono, kinuhanan ng buong silid. Ganito ang hitsura ng paghihiganti, sinabi niya sa mga nanonood. Lumabis na sila at ngayon nagsasalita na ang mga tao. Dumating ang sandaling nagbago ng lahat. Binuksan ni Belen Aquino na nakatayo sa likuran ang Reddit sa kanyang telepono. Viral na ang kanyang post, daan-daang komento ni repost sa buong platform, buong kwento, ang mga screenshot, ang kilalang anunsiyo ni Armando sa intercom, pag-aari na ng kumpanya ang card na ito. Isang clip ni Carmela na hinahawakan si Monica, isang clip ni Marcelo na sumisigaw, hindi bagay dito ang mga tulad niya. Tumingala si Belen mula sa kanyang screen. Nakalabas na ito, sabi niya. Nakikita na ito ng lahat. Nagsabog si Marcelo. Biglang lumundag siya papunta sa front desk, sigaw na puno ng kaba. I-delete yan, pribadong nilalaman yan. Ngunit bago siya makalapit, may 2 bisitang pumigil sa kanya. Isang tahimik na lalaki na may salamin at messenger bag. Tumingin siya sa mga mata ni Marcelo. Hindi, sabi niya, hindi mo pwedeng patahimikin ang katotohanan. Katabi niya, isang matandang babae na may floral na shawl ang nakataas ang telepono ng kalmado. Nasa online na ang mukha mo, sabi niya. Mag-isip ka muna bago ka muling magbanta. Doon na tuluyang bumagsak. Lumiko si Carmela kay Monica, nanginginig ang boses. Hindi ko alam, bulong niya. Hindi ko gustong mangyari ito. Ngunit hindi pinatahimik ni Monica. Hindi siya tumango o ngumiti. Tuwang-tuwang sagot. Pinayagan mo itong mangyari, sabi niya. Nakatayo ka lang doon at nanood. At sinabi ni Marcelo ang isang bagay na hindi inaasahan ng sino man. Tumingin siya kay Monica, halos bulong ang boses. Bakit hindi mo sinabi kung sino ka? Sinadya mo kaming lokohin. Kumikindat si Monica. Hindi. Binigyan ko kayo ng pagkakataon na tratuhin ako tulad ng ibang bisita. Yan ang pagsusulit at bumagsak kayo sa harap ng lahat. Sa sandaling iyon, muling narinig ang boses ni Nia mula sa telepono ni Monica, ngayon ay sa speaker. Monica, inaprubahan na ng board ang full incident response. Nakatayo na si Teresa. Nilingon ni Monica ang buong silid, tumitig sa bawat bisitang patuloy na nagre-record, patuloy na saksi. Ikonekta mo siya. Ang boses ni Teresa Diaz, malinaw at kontrolado, ay pumuno sa lobby. Epektibo agad, Marcelo Fernandez, Carmela Reyes, Armando Santa Cruz, tinatapos ang inyong trabaho sa Horizon Hospitality Group. Tinanggal ang inyong access credentials, pinaghahandaan ang legal na dokumentasyon. Si Miss Santos ang mamamahala sa susunod na hakbang. Mga bisita, mangyaring alamin, ang bagong pamunuan ay magtataguyod ng inyong mga alalahanin sa lalong madaling panahon. Dumaan ang mga salita sa silid na parang kulog. Sinubukan ni Armando na tumutol. Baliw ito,
Kami ang nagtayo ng lugar na ito. Pinutol siya ni Monica ng matalim. Wala kayong itinayo, sabi niya. Nakatayo kayo sa pintuan at pinalayas ang mismong mga taong sinabing tatanggapin namin. Lumiko siya kay Lourdes. Pakibuksan ang safe. Gusto kong makuha ang card ko. Tumango si Lourdes. Nilapitan ang safe, ipinasok ang bagong override code, kanyang sariling code, at binuksan ang pinto. Nasa loob ang itim na card ni Monica, hindi nagalaw, hindi nasira. Kinuha ito ni Lourdes at iniabot kay Monica ng maingat. Nagningning ang mga mata niya, hindi sa lungkot, kundi sa tahimik na pagkilala. At may nangyari pang hindi inaasahan. Isa-isa nagsimulang pumalakpak ang mga bisita, hindi sa galit, hindi para sa palabas. Ngunit may kahulugan, isang mabagal at matatag na ritmo, bawat isa ay nagdagdag ng palakpak, isang uri ng pagkilala, isang pasasalamat. Tumayo si Monica ng matangkad, malinaw ang boses, walang galit, ngunit puno ng determinasyon. Hindi lang ito tungkol sa akin, sabi niya. Ito ay para sa bawat bisita na pinaramdam na problema sila, para sa bawat reklamo na itinapon, para sa bawat patakarang ginamit bilang sandata ng kahihiyan. Tapos na ngayon, sa likod ng desk nakatayo sina Marcelo, Carmela at Armando, walang titulo, tahimik at nahubaran. At kahit na humupa ang karamihan, nagsisimula pa lamang ang kanilang parusa. Nilingon muli ni Monica ang kanyang telepono. Niya, sabi niya, ipagpatuloy ang malawakang reforma sa labi, ihanda ang panloob na pahayag. At itaas si Lord Santiago, siya na ang mamamahala rito. Opo ma'am, tugon ni Nia. At sa ganoong paraan, naglakad si Monica Santos pasulong. Hindi na napapansin, hindi na tinatanggihan. Naibalik niya ang kanyang hotel, hindi sa galit, hindi sa pagkukunwari, ngunit sa katotohanan, katumpakan at kapangyarihan. Doon, sa gitna ng makintab na marmol na lobby, siya ay nakatayo ng matatag, habang ang tatlong dating empleyado sa likod ng desk ay nakatitig ng walang imik sa karamihan. Ang kanilang reputasyon ay nawala, ang kanilang kontrol ay nawala. Ang mga mata ni Marcelo, dating makapangyarihan, ay umaalingaw-ngaw nang walang magawa mula sa bisita hanggang sa bisita, mula sa telepono hanggang sa telepono, patungo sa babaeng minsang tinawag niyang manloloko. Nakatitig si Armando sa bukas na safe, na ngayon ay walang laman maliban sa itim na card na dati niyang pinagtawanan, na ngayon ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Monica. Wala siyang sinabi. Walang ekspresyon ng kanyang mukha, parang ubos na ang lakas. Nakatayo si Carmela sa gilid, bahagyang nakabuka ang mga labi, nakatingin ng walang buhay sa sahig, hindi na niya matapang na tumingin sa kahit sino. Sa paligid nila, nanatiling tahimik ang labi, ngunit hindi ito katahimikan ng takot, ito ay paghihintay. Alam ng lahat sa lugar na iyon na nagsisimula na ang isang bagay na hindi na mababawi. Dahan-dahang nilingon ni Monica ang mga bisita. Hinila niya ang ibaba ng kanyang simpleng itim na t-shirt, gumawa ng matatag na hakbang pasulong at nagsalita, hindi para sa palakpakan, hindi para sa kamera, kundi sa tinig ng isang babae na karapat dapat sa bawat galang sa silid na iyon. Ako si Monica Santos, sabi niya. Ako ang tagapagtatag at CEO ng Horizon Hospitality Group at simula ngayon nire-reclaim ko ang hotel na ito hindi lamang mula sa mga abusadong gumagamit ng kanilang kapangyarihan kundi mula sa bawat dahilan na kanilang itinago sa likod nito. Tumugon ang silid na parang alon na dumaloy sa bato. Bumaba ang mga telepono, tumindig ang mga kilay. Isang bisita ang napabuntong hininga. Isa pa ang bumulong, sino ba ang may-ari? Nagliwanag ang livestream ni Ricardo ng real time. CEO, lumiko ang buong kwento. Natagalan si Marcelo na lumapit, nanginginig ang mga salita. Sandali lang, hindi ganyan ang paghawak namin ng ganitong sitwasyon. Ikaw ang CEO. Dapat dumaan ka sa tamang proseso. May protocol. Nilusob mo kami.
Ngunit hindi lumingon si Monica. Hindi, sabi niya, pumasok ako tulad ng ibang bisita, nag-iisa, magalang, walang paunang abiso. Ang tanging hindi ko dinala ay ang pribilehiyo. At ipinakita ng iyong grupo kung paano nila tratuhin ang isang taong hindi bagay. Lumapit si Armando, mahina ang tinig, para bang nakikiusap. Hindi namin alam, hindi namin pwedeng malaman. Hindi mo kailangang malaman, sagot ni Monica ng matalim. Iyan ang punto. Tumayo si Lord Santiago sa tabi niya. Nakilala ko ang pangalan ng mag-check-in siya, mahina niyang sabi. Nakita ko ang designation ng suite, ang override clearance. Alam ko kung sino siya, pero hindi ko agad sinabi. Pasensya na. Tumingin si Monica sa kanya ng kalmado. Mas ginawa mo pa kaysa sa lahat sa labi na ito. Sinabi mo ang totoo, tumindig ka. At simula ngayon, itataas ka namin bilang director ng guest services para sa property na ito. Napakalaki ng mga mata ni Lourdes na gulat. May maliit na palakpak, hindi para sa selebrasyon, kundi tapat. Isang tahimik na sandali ng katarungan. Tapos, mula sa anino ng katahimikan, nagsalita si Carmela. Nanginig ang kanyang boses. Hindi ko sinasadya na lumala ito. Hindi ko alam ang gagawin. Tumingin si Monica sa kanya, matatag at may katinuan. May pagpipilian ka, Carmela. Ginawa mo ito nang pinindot mo ang intercom, nang hinawakan mo ako, nang tumawa ka, nang tumayo ka at pinanood ang katrabaho mo, na inilak ang card ko sa safe, na para akong banta. Nawala ang composure ni Carmela. Si Marcelo ang may kasalanan. Iyak niya. Sabi niya kung paano tratuhin ang mga bisitang hindi tumutugma sa premium na kliyente namin. Sabi niya, pinoprotektahan namin ang imahe ng brand. Akala ko normal yun. Lumiko si Marcelo ng galit. Hindi iyon totoo. Ngunit itinataas ni Monica ang kamay at pinatahimik silang dalawa. Hindi iyon kasinungalingan, sabi niya ng matatag. Kumbiksyon iyon at idodokumento namin. Muling sumagot si Nia sa telepono, kalmado, handa. Naitala na ang pag-amin, inaeskala na sa legal at compliance teams. Tumango ang ilang bisita. Isang ina na may hawak na maliit na bata ang nagsabi ng malakas, panahon na para may managot. Nakatitig si Ricardo sa kanyang kamera habang live. Hindi lang niya pinaalis ang ilang masamang empleyado, inalam niya ang buong sistema. Muling lumapit si Armando, halos bumulong lang. Ano ang mangyayari sa amin ngayon? Sasabihan kayo ng formal ng pagwawakas, sagot ni Monica. Ang mga pangalan ninyo ay itatala sa hiring system ng Horizon. Ipinagbabawal kayong magtrabaho sa lahat ng aming properties sa hinaharap. At kung may matuklasan kaming karagdagang maling gawain habang kayo ay nagtatrabaho rito, may legal na aksyon na susunod. Tumingin si Marcelo sa kanya nang malaki ang mga mata. Para bang ngayon lang niya natanto kung sino talaga ang kanyang kinaharap. Ginawa mo lahat ng ito para lang patunayan ang isang punto? Lumamig ang boses ni Monica. Hindi, ginawa ko ito dahil ayoko nang hayaan ang mga tulad ninyo ang magdesisyon kung sino ang karapat-dapat na igalang base sa hitsura. Mula sa gitna ng tao, itinaas ni Belen ang boses. Sinubukan nilang burahin siya, ngayon siya ang nagbabago ng mga patakaran. Lumipat si Monica, pinayagan si Lourdes na pumasok sa likod ng front desk. I-reset ang check-in system, utos ni Monica. I-suspend ang lahat ng pending reservations na may flag sa user ID ni Marcelo. Kontakin ang bawat apektadong bisita. Magbibigay tayo ng kompensasyon. Tumango si Lourdes. Matatag na ngayon ang mga kamay. Kumpiyansa ang tindig. Tumingin muli si Monica sa mga bisita. Kung sino man sa inyo ang nakaranas ng maling pagtrato dito, ngayon man o noon, nandoon ang aming internal team sa lobby. Hiniling ko kay Nia na magbukas ng direktang linya para sa mga reklamo. Lahat ng isusumite ay rerepasuhin,
personal, walang generic na sagot, walang nakahandang tugon. Makakarinig kayo ng sagot sa loob ng 48 oras. Garantisado. Nanahimik ang labi, sandali, pagkatapos ay nagsimulang bumulong, hindi dahil sa pagkalito, kundi sa pagkaunawa, sa pagsang-ayon. Isang mahinhing tinig ang umangat mula sa likuran, isang matandang lalaki na nagtipid ng sombrero. "Salamat," sabi niya, "dahil hindi kayo sumuko." Tiningnan siya ni Monica. "Masyado na akong umalis dati, hindi na muli." At muli, bumalik ang boses ni Teresa sa telepono. Nagsimula na ang media coverage. Kumakalat na ang mga footage. Kumakalat na ang balita. Parehong nakuha ng X at Reddit ang footage, mabilis na kumakalat. Kahit walang hashtags. Nangyayari ang kwento sa real time, ngunit hindi nanakot si Monica. Kalmado siya at handa. Hayaan silang magsalita, sabi niya ng matiwasay. Hayaan ng publiko na makita kung ano ang nangyayari kapag ang isang kumpanya ay hindi lang humihingi ng paumanhin kundi kumikilos. Pagkatapos, lumingon siya pabalik sa mga dating empleyado. "Tinatanggal na kayo," sabi niya ng matatag ang boses. "Ipapadala ang inyong mga personal na gamit. I-escort kayo ng security palabas. Huwag kayong lalapit o makikipag-ugnayan sa mga bisita." Tumingin si Lord Sus sa kanya. "Dapat ko bang tawagan ng building security?" Umiling si Monica. "Hindi. Hayaan silang lumakad. Hayaan makita ng bawat bisita ang resulta ng walang kontrol na kapangyarihan." At kaya lumakad palabas si Marcelo, Carmela at Armando mula sa Horizon Grand Lobby, hindi may dangal kundi sa mabigat na pasaning kahihiyan sa publiko. Walang huminto sa kanila. Walang nag-alok ng aliw, tanging katahimikan ng pananagutan ang sumunod sa kanila hanggang sa pintuan. Nang magsara ang mga glass door sa likod nila, lumingon si Monica, hindi nang may ginhawa, kundi nang may layunin. "Hindi ito hustisya," sabi niya, "ito ay simula pa lamang." At sa mga salitang iyon, ang Horizon Grand ay hindi na naging isa lang karaniwang luxury hotel. Naging simbolo ito ng nangyayari kapag nasira ang katahimikan. Sa sandaling nagsara ang mga pintuan, sa likod ng mga naalipusta, nagbago ang hangin. Hindi na ito puno ng tunggalian, ito ay nagdadala ng pagbabago. Nanatiling nakatayo ang mga bisita, pinoproseso ang kanilang nasaksihan, isang buong paglilitis, isinasagawa ng lantaran, sa ilalim ng mga chandelier, sa tabi ng mga velvet na upuan at makinang na counter. Walang desisyong ginawa sa likod ng kwarto, walang PR na pagtatakip. Si Monica Santos, naka-jeans at simpleng itim na t-shirt, ay lumingon sa kanyang bagong itinalagang direktor ng guest services. "Lourdes," sabi niya, "simulan mo na ang plano ng reforma, magsimula sa itaas." Hindi nag-aatubili si Lourdes, diretsyong pumunta sa system, dine-activate ang user logins ng mga tinanggal na empleyado at sinimulang isara ang kanilang back-end access. Tapos na, kumpirmado niya ng mabilis. Inilabas ni Monica ang telepono. "Nia," sabi niya ng matatag, "ipadala ang internal alert. I-notify ang regional compliance, DEI operations, and legal. Gusto ko ng buong audit ng huling 18 buwan, mga reklamo ng bisita, asal ng staff, mga tala ng resolusyon ng insidente." Agad na sumagot si Nia. "Nasa proseso na, paikot na ang media pero ikaw ang muka ng kwento, inaayos ni Teresa ang briefing mo ngayon." Malapit, dahan-dahang lumapit ang mga bisita kay Lourdes. May ilan na nag-aalangan, may iba'y ginhawa ang damdamin. Isang babae na may printed reservation ang bumulong, "Salamat, natakot akong magsalita kanina." Ngumiti si Lourdes ng mahinahon, "Naririnig ka na ngayon." Sa isang sulok sumabog ang livestream ni Ricardo, mahigit 10,000 ang mga nanonood at patuloy pa. Ang caption ay, "CEO reclaims hotel, fires staff live, real-time reform." Lumapit si Belen kay Monica, ibinaba ang telepono. "Gusto mo bang ipagpatuloy ko ang pagpo-post?"
Tumango si Monica. Ang totoo lang, iyan lang ang mahalaga. Pagkatapos nilingon niya ang buong kwarto. Matagal nang nangangako ang Horizon Hospitality ng inklusibidad, sabi niya. Ngunit walang silbi ang mga pulisiya kung ang pagkiling sa likod ng desk ay pinapabayaang mangyari. Dito na ito nagtatapos. Ngayon, muling tumingin siya kay Lourdes. I-reschedule ang lahat ng pagsasanay ng staff sa loob ng 72 oras. Magdadala tayo ng external firm. Bawat empleyado mula sa bellhop hanggang general manager ay i-re-recertify. Walang exception, walang grandfathering, walang palusot. Bigla na lang lumabas ang boses ni Teresa sa speaker. Inaprubahan na ang iyong reform protocol. Humihiling ang lokal na press ng pahayag. May pahintulot kang pansamantalang isuspend ang operasyon kung kinakailangan. Hindi nag-atubili si Monica. Pansamantalang ipos ang front desk bookings. Si Lourdes ang personal na mag-aasikaso ng VIP arrivals. Ang ibang bisita ay i-re-reroute sa partner location namin downtown na may libreng pananatili. Muling tumingin siya kay Lourdes. Kaya mo ba yon? Tumango ng buong kumpiyansa si Lourdes. Oh, kaya ko. At ganun na lang nagbago ang pakiramdam. Hindi na nanonood lang ang mga bisita, naging kalahok sila. Isang lalaki ang nag-alok ng tulong sa bagahe, isang mag-asawa ang nagpamigay ng bote ng tubig. Ang lobby na dati matigas at eksklusibo ay naging isang buhay na espasyo ng pagkabawi. Nagtapos ang tunggalian at may nagsimula pang mas mabuti. Biglang tumunog ang telepono ni Monica. Tumingin siya sa screen, isang internal flag mula sa compliance. Binuksan niya ang report at tahimik na binasa. Humigpit ang kanyang panga. Itinaas niya ang ulo, ang boses mababa, pero may dalang lamig na higit pa sa galit. Hindi nag-iisa si Marcelo sa ginawa. Muling nanahimik ang lobby. Bumalik ang boses ni Teresa. Ngayon mas mahina, mas may pagmamadali sa tenga ni Monica. Nakuha namin ng mga archived complaints. Nag-submit si Marcelo ng mga maling summary sa Regional HQ. Nilagyan niya ng markang resolved. Wala sa mga yon ay naimbestigahan. At may isa pang bagay. Ano yon? Tanong ni Monica. Nadiskubre namin ang mga email thread sa pagitan ni Marcelo at Michael Turner, ang dating regional director. Nanlaki ang mga mata ni Monica. Nag-retire si Turner, 3 buwan na ang nakalipas habang iniimbestigahan ng HR. Oh, kinumpirma ni Teresa. At ngayon alam na natin kung bakit. Walang tumingin ng mas malalim, mahinang sabi ni Monica, dahil inisip nilang lipas na iyon. Muling sumagot si Nia sa telepono. Nakumpirma na namin, pinrotektahan ni Turner si Marcelo at pati si Carmela. Hindi ito isolated case, isa itong pattern. Pumikit si Monica, hindi para umatras, kundi para magpakatatag. Nang muling bumukas ang kanyang mga mata, matalim ang kanyang focus. Hindi lang ito site reform, sabi niya. Ito ay horizon-wide review. Bawat empleyadong may flag, bawat reklamo na pinabayaan, bawat pekeng resolution. Lumingon siya kay Ricardo na patuloy na nagfi-film. Pwede mong i-record itong bahagi, sabi niya. Karapat dapat malaman ng publiko kapag nabubulok ang sistema, hindi ito nagsisimula sa ibabaw. Nagsisimula ito sa ugat at maghuhukay tayo ng malalim. Tumango ang mga bisita sa paligid. May ilan na nagulat, may ilan na mahinahong naginhawa. Isang babae na nasa kanyang 72 taon ang bumulong. Matagal ko nang hinihintay makita na may taong tunay na may pananagutan. Lumiko si Belen sa kanyang mga manunood. Dumating kami dito para magbakasyon, sabi niya, at nasaksihan namin ang isang revolusyon. Tumingin si Monica sa paligid, hindi sa dekorasyon, hindi sa marmol na sahig o velvet na mga upuan, kundi sa mga lihim na itinago ng mga pader na iyon. Hindi kailanman nasira ang hotel na ito dahil sa disenyo nito, sabi niya. Nasira ito ng sanay ng mga tao na ngumiti sa ilang bisita at interogahin ang iba.
Tiningnan niya ang mga mata nila. Nagtatapos na ang panahon na iyon ngayon. Hindi nakahawig ng dati ang Horizon Grand Hotel kung saan minsang napahiya si Monica Santos. Nananatili ang karangyaan, makintab na marmol, kristal na chandelier, velvet na lounges. Pero nagbago ang enerhiya kung saan ang katahimikan ay nagtatakip sa paghuhusga, ngayoy tinatanggap ang bawat tinig. Isang framed portrait ni Monica ang nakasabit malapit sa front desk, hindi para sa pagmamalaki, kundi bilang simbolo ng pananagutan. Sa ilalim nito may plakang nagsasabing, ang lugar na ito ay para sa bawat bisita, walang eksepsyon. Malaya nang pumapasok ang mga bisita, hindi natatakot sa paghuhusga, hindi nabibigatan ng itsura, accent o kasuotan. Nakatayo sa likod ng desk si Lourdes Santiago, opisyal ng general manager. Hindi siya na-promote dahil sa awa, ni-redefine niya kung ano ang kahulugan ng pamumuno sa Horizon. At hindi nagtapos ang reforma ni Monica sa Seattle. Sa lahat ng 57 Horizon properties sa US, isinagawa ang malawakang audit. Muling lumitaw ang dos-dosenang dating itinatagong reklamo. Naging mandatory ang bagong equity training programs. Bawat hotel ay nagtatag ng independent oversight, rotating guest advisors, anonymous reporting systems at zero-tolerance enforcement na may tunay na pagsubaybay. Ang mga bisitang nakasaksi sa orihinal na insidente ay nakatanggap ng personal na liham ng pasasalamat, hindi mula sa PR team kundi mula mismo kay Monica. Tumindig ka nang hindi nagsalita ang iba, mahalaga iyon. Inimbitahan si Belen Aquino at Ricardo Colombo na ang livestream ay nagpasiklab ng pambansang usapan na magsalita sa unang Internal Leadership Summit ng Horizon. Sa entablado, sinabi ni Ricardo, hindi namin sinadya na ilantad ang anuman, ayaw lang naming ibaba ang mga telepono namin. Ngunit habang umuunlad ang kumpanya, patuloy na sumisiklab ang mga anino ng nakaraan. Isang linggo pagkatapos ng insidente, nakatanggap si Monica ng mensahe mula sa dating hotel manager sa Portland, isang dating katrabaho ni Marcelo. Mababa ang boses niya, puno ng guilt. Hindi lang siya, sabi niya. Alam namin lahat. May hindi sinabing utos noong panahon ni Turner, tratuhin ang ilang bisita bilang mababang prioridad kung hindi sila akma sa profile. Hindi ito naisulat, pero ipinatupad. Hindi sumagot si Monica ng may galit. Nagpasalamat siya at ipinaabot ang pahayag kay Teresa at sa legal team ng Horizon. Ipinakita ng tahimik na pag-amin ang huling katotohanan. Hindi lang ito issue ng isang tao. Ito ay sistema na tahimik na pinayagan siyang magtagumpay. Habang kumakalat ang balita, dumami ang mga nagsalita. Sumulpot ang mga dating empleyado. Nagtatag ang Horizon ng task force para suriin ang mga firing at resignation na may red flags. May ilang empleyadong naibalik, may 3 nakatanggap ng settlement. Ipinatupad ni Monica na walang hiring o firing ang magaganap ng walang kompletong dokumentasyon at review. Lahat ng manager ay kailangang dumaan sa direktang accountability orientation. Hindi nabubuo ang tiwala sa pulisya, sabi niya sa board. Nabubuo ito sa ebidensiyang hindi papayagan ang katahimikan at hindi paparusahan ang pagsasabi ng katotohanan. Nagbago ang legacy ni Monica Santos. Minsan kilala bilang tahimik na bilyonaryo na nagtayo ng hospitality empire mula sa simula, ngayoy kilala na bilang isang tagapagreforma. Hindi dahil naghahanap siya ng pansin, kundi dahil ginamit niya ito para magtagal ang pagbabago. Nagtayo siya ng bagong division sa Horizon, Horizon Forward, isang DEI initiative na hindi batay sa mga slogan, kundi sa data, verifikasyon at nasusukat na epekto. Ang unang itinalaga, Lourdes Santiago, itinalagang National Advisor
para sa frontline guest experience. At sa pagtatapos ng unang summit ng Horizon, umakyat si Monica sa entablado upang ipahayag ang mga salitang aalingaw-ngaw sa industriya. Hindi nagsisimula ang hospitality sa isang ngiti. Nagsisimula ito sa paggalang na inaasahan mo. Tumayo ang mga tao, hindi dahil nagsalita ang CEO, kundi dahil isang babaeng minsang pinagsabihan na umalis ay bumalik. At binuksan ang pinto para sa lahat. Kung naniniwala ka na karapat-dapat tratuhin ang bawat tao ng may dignidad, ibahagi ang kwentong ito. Mag-subscribe, mag-iwan ng like, at higit sa lahat, itindig ang iyong tinig kapag hindi nakatanggap-tanggap ang katahimikan. Dahil nagsisimula ang tunay na pagbabago sa sandaling may magpasyang magsalita.